Sa linya po natin, Assistant Secretary Joey Villarama, Spokesperson Task Force El Nino. Asek Villarama, magandang umaga po. Asek Joey, good morning. Magandang umaga, Sir Melo. Magandang umaga sa iyo mga taga-subaybay. Unang-unang tatanungin namin, nadagdagan ba yung ating, kasi nung last time na tayo magkausap, maraming mga nakapag-declare na ng state of calamity dahil dito sa matinding init, dahil dito sa epekto ng El Nino. Nadagdagan ba yun, Asek? Opo, kahapon po actually nung nagkakaroon po ng media briefing ang Task Force El Nino sa Office of Civil Defense, pumasok lang po yung resolution po ng South Cotabato. So buong probinsya po ng South Cotabato ay nagdeklara po ng state of calamity. Opo. So ngayon po meron na po tayong 7 buong probinsya na nagdeklara ng state of calamity. Kung bibilangin po yun in terms of cities or municipalities, nasa 127 cities or municipalities po sa kabuuan po ng Pilipinas ang nagdeklara na ng state of calamity. Opo. As of yesterday. Opo. Asek, pag sinabi mong nasa estado po ng kalabidad, ano ha? Tama, national calamity. Teka, ano ba ibig sabihin po noon? Nagbibilang na ba sila ng mga pinsala po doon? Ano pong epekto po sa kanila, Asek? Opo, kasi po depende po yan kung ano po talaga yung dahilan ng pagdeklara ng state of calamity. Meron po talaga na pinsala sa kabuhayan, which is primarily agrikultura. Meron naman po na water crisis gaya po nung sa Zamboanga City, sa Cebu City. So dito po sa kaso ng mga karamihan sa nagdeklara ng state of calamity, ang naging basihan po yung pinsala po sa agrikultura. So apektado po yung populasyon nila dahil po karamihan sa kanila ay magsasaka at meron din pong epekto sa kabuhayan. So yun po yung mga ginawang basihan para po magdeklara ng state of calamity. Opo, ang sabi po ngayon, ito daw yung worst El Nino, sabi ng Pag-asa. At ang sabi ng United Nations, ito ay global boiling na. So hindi lang naman tayo pala dito sa Pilipinas. Pero siyempre, Asek, ano ba magagawa natin? Napag-usapan ba sa pulong po ng Task Force El Nino kung ano naman ang maiambag ng ating mga pangkaraniwang mamayan para po maibsan po itong problema natin, Asek? Opo, i-put into context ko lang po yung sinabi ng Pag-asa na the worst El Nino. Worst po in terms of temperature kasi umaabot na nga po sa 50 yung damang init or yung heat index. Pero in terms of yung epekto po sa mga sector gaya ng agrikultura, medyo po nagkaroon po tayo ng mas maliit na impact so far. Na-caution po yung impact dahil po doon sa intervention. So in terms of heat, posibleng ito po yung pinakamatindi o pinakamalalang El Nino. Pero po sa epekto po sa agrikultura, kahit papano po ay nabawasan at naibsan. In terms of kung ano po ang maitutulong po ng ating mga kababayan, kahapon po nabanggit po ng DENR, yung tungkol po sa water conservation talaga kasi habang umiinit po, tumataas po talaga yung konsumo ng tubig, tumataas yung konsumo ng kuryente. So kahit sinitiyak po ng DENR na yung particularly sa Metro Manila ay sapat pa po yung tubig natin, pagtitipid po talaga ang solusyon kasi hindi naman po tayo makakagawa ng tubig out of nowhere. Although sabihin na iba, pwede kayo mag-cloud seeding, pwede kayo mag-hukay sa ilalim ng lupa para ma-access po yung water table or aquifer for sources of water. Pagtitipid pa rin po. Meron pong ilalabas ang DENR na conservation action po. So ito po yung prescribed conservation action po na hinihikayat po ang mga mamamayan natin, pati po ang mga tanggapan ng gobyerno po na mas paigtingin pa po yung pagtitipid sa tubig dahil ito po talaga yung nakikitang pinakamalaking solusyon para hindi po tayo mawalan ng tubig in the coming week. Opo. Parang sinabi nga nung Undersecretary ng DNR, magpapaikot daw sila ng mga tao para magbigay ng babala at ano ba yun, mananaway ba yun do sa mga aktibidad na nag-aaksaya ng tubig, Asek? Ganun ba yun? Tama po yun, Sir Melo. No? So nagpalabas po yung NWRB ng mga guidelines po na actually nagbabawal po sa paggamit ng garden hose kasi ang garden hose po talaga malakas ang konsumo. So
tinanong ko po yan kahapon dun sa briefing kung pag sinabi pong ipinagbabawal ng paggamit ng garden hose sa pagdidilig o paglilinis ng sasakyan, meron pong karampatang fine o penalty. Wala po raw kasi hindi naman po kamay na bakal ang ipapatupad. Gusto lamang po na talaga pong hanggat maaari ay kung meron pong alternative, which is timba at saka tabo po, yun po ang gamitin. May mag-iikot po, tama po yun, ng mga taga-DENR sa malalaking subdivision, sa mga condominium, para po ipaalala po sa ating mga building or property management at sa mga kababayan natin na wag po talagang gumamit ng garden hose para po talaga hindi mag-aksaya ng tubig. Opo. Yung pa mga karwas po, talagang tuluyang ipagbabawal yun, Asek? Hindi pa naman po ipinagbabawal. Actually, na banggit po ni Yusek David kahapon na yung mga car wash nga po, dahil po gumagamit sila ng mga compressor, meron pong iba na nakapasok po sa balde yung kanilang pump na ginagamit sa panglinis. Kung tutuusin po, mas sukat pa nga po yung tubig na yon. Pero yung mga gumagamit po talaga ng hose sa mga car wash na walang habas po, yun po talaga yung ipinagbabawal po. Kaya kung meron pong pamamaraan, hindi naman sinasabing isara nyo muna yung car wash nyo, yung laundromat nyo. Kung meron pong pamamaraan na isukat o sukatin po yung tubig na ginagamit para hindi po makaaksaya, yun po ang dapat gawin. Opo. Asek, kumusta ba ang level ng tubig natin? Kasi isa sa mga balita na aming inihatid kanina, yun daw Pantabangan Dam, igang-iga na, sabi nga. Igang-iga na, kita na yung lumang bayan do sa Pantabangan. Kasi ang kasaysayan pala niyan, yung lumang bayan ng Pantabangan, pinalikas yung mga tao doon para gawing dam yun. Kita na daw ngayon. So ganun katindi. Kumusta itong mga dam po natin sa Luzon at saka sa iba pang lugar po? Opo, in particular po yung Pantabangan Dam, sa pakikipag-usap ko po sa NIA, perennially po, taon-taon naman po, lalo na kapag pumasok na po ang summer season, ay bumababa talaga ang level kasi ginagamit po yan sa irigasyon at meron pong hydroelectric component yan. Mid-April po, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaunawa ko, yung hydroelectric component po ay itinitigil na. Pero ito pong power po na na-generate ng Pantabangan for the Luzon grid ay napakaliit po. So kahit po tumigil po yung hydropower component po sa Pantabangan, ay maliit lang po yung magiging epekto o impact po doon sa Luzon grid. Doon naman po sa irigasyon, dahil nga po meron pong mga magsasaka po na nag-aani pa. Actually, ang paliwanag sa akin ng NIA, ngayon po gusto na ng mga magsasaka na wag na po magpakawala ng tubig yung Pantabangan kasi nga po gusto nilang matuyo na yung mga sakahan para po maani na po yung mga palay. So, kung makikita po natin yung bitak-bitak o sobrang baba na po ng level ng Pantabangan, ito po historically at saka perennially, ito po yung nakikita naman talaga. So, normal pa po ito. Dito naman po sa Metro Manila, sa Angat po, nasa 188 meters, above 188 meters po. So, ang minimum operating level ay 180. Base po sa ulat ng DENR kahapon, okay pa naman ito, sapat pa naman ito dahil po meron nga naman ibang pinagkukunan ng tubig yung ating mga concessionaire dito sa Metro Manila. So, in terms of allocation po, ngayong darating na Mayo, May 1 to 15, 50 cubic meters per second pa rin po ang ibibigay po sa MWSS para po ibigay sa mga water concessionaire natin dahil po ang tinitake into consideration po dito is dahil po sobrang init po, pumapatak po ang heat index sa 50, tataas po ang konsumo para po hindi magkasakit ang ating mga kababayan, normal pa rin po ang alokasyon ng tubig na ibibigay. In terms of irrigation po, kasi meron po mga sakahan sa Bulacan na nakadepende sa Angat, full allocation pa rin po ang ibibigay dahil po aanihin na yung mga palay, yung mga pananim, at gusto po nating makadagdag yun sa food supply natin. Kaya full allocation din po sa irrigation from Angat. Opo, sige po. Asek Joey, salamat po sa update. Magandang umaga po sa inyo and good luck. Maraming salamat, Sir Melo. Magandang umaga po sa inyo lahat.